Paano ba mag-cycle ng aquarium? Yun ang matututunan nyo sa video na ito, kaya huwag kayong aalis. Hi, si Coach Jonel po ito, at sa video na ito ay pag-uusapan natin ang ammonia cycle o ang pagsacycle ng inyong aquarium. So yung pagsacycle ng aquarium, kadalasan ginagawa yan sa umpisa. Ang tamang gawin ay i-cycle mo muna yung aquarium mo bago mo lagyan ng isda. Opo, mag-cycle ka muna bago ka maglagay ng isda. So basically, ang gagawin mo ay kukuha ka ng aquarium, lalagyan mo na ng tubig, ilalagay mo yung filter, isaseta mo, patatakbuhin mo, at isa-cycle mo muna siya bago ka maglagay ng isda. Okay? So, paano gawin yon? Number one, syempre, iset up mo na yung aquarium mo na kung paano siya, pagtatakbo siya. So, karga mo na ng tubig, lagay mo na yung, yung pump, yung filter, okay? Patakbuhin mo na siya as if may isda siya. Okay? Yun yung number one na step pagdating sa pag-cycle ng aquarium. Number two, lagyan mo siya ng something na na nabubulok, okay? Pag sinabi ko something na nabubulok, mostly gusto natin 'yan dahil sa para sa kanyang ammonia. Okay? Sa ammonia 'yan. So mamayang konti di-discuss natin kung ano yung ammonia cycle. Okay, pero ngayon yung steps muna, okay? Ngayon, lalagyan mo siya ng ang common na ginagamit ay piraso ng isda or piraso ng hipon. Okay, maggupit ka lang ng konting hipon o kaya kung malaking aquarium na ganito, ilang piraso ng hipon or mas malaking isda. Tapos hayaan mo lang na mabulok. Okay, hayaan mo siya na mabulok sa aquarium. As in, hayaan mo lang, itapon mo lang. Hayaan mo siyang mabulok. Okay? Tapos, yung third na step ay maghintay. Okay? Ngayon, yung paghihintay na yan, merong mas magandang step kasi maghintay ka lang ng isang buwan, sabi nila isang buwan daw o ilang linggo, 6 weeks yung iba. Pero may mas magandang step na ipalit dun sa paghihintay. Okay? At yun yung kumuha ng water test kit. Okay, mapapansin nyo palagi ang water test kit ng water test kit. Again, hindi ako sponsored, pero API, baka naman po kumuha kayo ng water test kit. Kasi ang point ng pagsacycle ay yung ammonia dapat nako-convert into nitrates. Okay? Ngayon, pagka naglagay ko ng ng hipon dyan or ng isda na nabubulok, okay? Pag nag-water test ka, kailangan ready na siya. Alam mong na-cycle na siya at ready na siya. Pag zero na yung ammonia, zero na yung nitrite, at meron na siyang nitrates. Okay? So, pag tinetest mo siya at meron pa siyang ammonia, may napipick up ka, may nadedetect na ammonia, ibig sabihin hindi pa siya na-cycle. Okay? So, hanggat may ammonia dyan, hindi pa siya na-cycle. So, kung gaano siya katagal, kung meron kang water test kit, so doon mo malalaman, doon ka makakasigurado. Kaysa yung maghihintay ka na isang buwan, mas maganda yung may water test kit ka. Okay? So, yun lang naman, basically talaga, ang pagsacycle ng aquarium. So, patakbuhin mo, maglagay ka ng tapos, after some time, pag na-cycle na siya, so, lagyan mo siya ng isda. Ngayon, i-discuss ko yung ammonia cycle bago ako pumunta sa mga alternatives sa pagsacycle. Pag sinabing alternatives, hindi mo naman talaga kailangan mag-cycle eh. Sa totoo lang, real talk lang, hindi mo kailangan mag-cycle. May mga may mga ibang pwedeng gawin para maglagay ka na kaagad ng isda doon sa aquarium. Mamaya pag-uusapan natin. Pero dito muna tayo sa ammonia cycle. So, yung ammonia cycle, basically, yun yung pag-convert ng ammonia papunta sa nitrates. Kasi yung ammonia, nakakalason sa isda, nakakamatay talaga. Okay? Ngayon, nakuha yung ammonia sa mga tae, ihi ng isda, sa dumi ng isda, saka yung pagkain na hindi nakakain. Saka yung mga nabubulok na bagay, kung may halaman dyan. Okay? Yun yung pinagbumulan ng ammonia. So, ayaw natin yon. Ngayon, pwede naman tayo mag-water change para matanggal natin yung ammonia. Okay? Pero kasi hindi siya practical. Kaya kailangan natin ng filter. At kaya natin kailangan mag-cycle para hindi tayo water change ng water change. Kasi nga, ammonia, ayaw natin ng kahit may konting ammonia dito sa tank. Okay? Ang gusto natin is ma-convert yung ammonia into nitrates ultimately. At yung nitrates, kayang i-tolerate ng isda yan hanggang 80 ppm daw based sa research ko. So, yung ammonia, nagiging nitrates yan gamit yung mga bacteria. Okay? At ang tawag natin dyan ay mga beneficial bacteria. Okay, ang ginagawa is yung ammonia, kakainin siya nitong mga beneficial bacteria na tinatawag natin to. Okay, tapos una, magiging nitrite siya. Okay, may step muna bago nitrate. Okay, nitrite, ITE. Okay, so yung nitrite, nakakalason pa rin naman sa isda yan. Malakas pa rin na lason. Pero hindi ganun katindi kumpara sa ammonia. Pero ayaw pa rin natin yan.
gusto pa rin natin na zero yan. Okay? Tapos, yung nitrite may kakain ulit na ibang set ng bacteria at magiging nitrates yan na kaya nang itolerate ng isda nga up to 80 ppm. Okay? So, para hindi tayo nag-water change na nag-water change, kailangan nakacycle yung tank natin para sigurado na mahaba yung buhay ng mga isda natin. Di ba? So, yun yung small breakdown ng nitrogen cycle. Ngayon, sinabi ko kanina na pwede namang mag-isda na kaagad nang hindi ka nagsacycle ng tank. At ano yon? Number 1, may tinatawag tayo na fish in cycle. So, ako ginagawa ko yon. Okay, fish in cycle. So, pag sinabing fish in cycle, well, lagyan mo na kaagad ng isda. Tapos, yun. Ang tip lang dito sa fish in cycle is wag maraming isda, saka pumili ka ng isda na matibay. Okay, kung ano yung matibay na isda na yun, kayo nang bahala. Pero, ilan sa mga pinakamatitibay na isda na alam ko, molly, guppy, ganyan. Pero bahala na kayo mamili, okay? Ilagay mo na siya kagad, tapos habang nagsa-cycle, may isda na siya. So, most ng mga isda naman pwede naman nag-fish in cycle na ako actually ng arowana. Ginawa ko na 'yon. Matibay naman kasi yung mga silver arowana. Okay? May mga magagalit sa akin dito, pero ginawa ko na. Nag-fish in cycle na ako ng beta. Beta 'yon. Okay? So 'yun, yun ang pwede mong gawin, fish in cycle. Dapat matibay yung isda. Kasi, yun nga, tapos dalasan mo na rin water change. Kung pwede kang mag-water change araw-araw, and wag mong kalimutan mag-water test kit para alam mo kung may ammonia, tanggalin mo na kaagad. So, water change everyday nga. Okay. So, yun, direkta na, di ba? Wag lang marami kasi baka gayahin nyo ako na nung nag-umpisa kami ng misis ko, 10 gallon, 23 na isda. Hindi na fish in cycle yun. Parang killing your fish. Okay, it's a cycle of killing fish na pag ganun, okay? So, isa lang, ganyan, isa lang, okay? Isa lang. Yun yung isang method. Okay? Yung ikalawang method na, para hindi na mag-cycle, is gumamit ka ng mga nitrifying bacteria. Okay? May mga nabibili na nakabote, magtanong ka sa mga pet shop. Isa sa mga, mga effective na brand ay yung API Quick Start. Hindi to mura, pero, tas depende sa laki ng tank mo kung gaano karami ilalagay mo. Pero yung mga yon, ibubuhos mo lang, tas okay ka na. Yung iba sa kanila, kailangan magbuhos ka every week. Okay, para lang siguraduhin mo na yung population ng bacteria mo ay sapat. So yun, lagay mo na kaagad lahat ng isda na gusto mo, tapos buhusan mo ng quick start, sundin mo na lang yung dosage. Okay ka na nun. Kahit day 1 na binili mo lahat as a set, okay ka na nun. Di mo na kailangan mag-cycle, di mo na kailangan gawin lahat yon. Okay? Meron din yung ibang mga brands diyan. Pero ito nakita ko lang to sa isa sa mga sa mga sources ko. Okay? Na yun daw mga nitrifying bacteria na nakabote pag binuksan mo na, masisira na daw sila after a while So either gamitin mo daw silang lahat or wag i-ref mo, parang gano'n, wag mo na patagalin. So hindi ko alam kung gaano katotoo yun. I'll know more in the future, i-research ko pa. Okay, pero tandaan nyo lang, siguro kumuha na lang kayo ng sakto lang. Meron namang dosage yun sa likod. Nakagamit na ako ng gano'n ng maraming beses. Okay, may dosage sa likod. So, bilhin nyo lang yung kailangan nyo. Tapos, siguro, akong ginawa ko, nilagay ko na lahat Gano'n na nilagay ko. Parang kumuha ko ng mas maliit na bote. Kasi ang recommendation, parang week 1 or day 1, boost mo yung ganito. Tapos, the following week, i-boost mo yung ganito. Tapos, the following week, i-boost mo ulit yung ganito. So, yun, bumili na lang ako ng mga maliliit na bote. Tapos, yun, pinagsunod-sunod kasi yung isang malaki. Kasi mas makakatipid ka sa malaki, pero yun nga, yung nakita kong isa sa mga mga YouTuber ng fish keeping, sabi niya pag nabuksan na daw, pwedeng masira na daw, mamatay yung mga bakterya. So sayang lang. So bumili na lang ako maliliit, tapos yun yung binuhos ko. Okay? So yun yung pinakamadali na kung meron kang budget. Okay? Ngayon, isa pa sa mga madadali, okay, na para to sa mga may kaibigan. Okay, kung friendly ka, okay? Tapos, meron kang fish keeper na kaibigan na established na yung tank niya. Pag sinabi established, matagal-tagal na, ilang buwan na, o lalo ko ilang taon na yung tank niya. Okay? Pwede kang kumuha na lang ng bagay dun sa tank niya at ilagay mo sa tank mo. Okay? So, anong ibig ko sabihin doon? Kumuha ka ng filter media niya. Kunyari, yung sponge niya, magpalit kayo. Kunyari, meron siyang sponge, tapos meron siyang sump. Sabi mo, gusto mo palit na lang tayo ng sponge, parang ganon. So, bilang mo siya ng bago, kunin mo yung sponge niya, yun yung gamitin mo sa'yo. Okay? O kaya, kung may sump siya, kuha ka ng filter media niya, di ba? Pingin ng filter media mo, tapos ilagay mo dun sa filter mo.
Yun, ang ano nun, ang purpose is parang yung parang yung binubuhos na bacteria. So kumuha ka ng beneficial bacteria ng aquarium niya, tapos ilalagay mo doon sa iyo, 'di ba? Kasi yung mga isda naman meron din naman sa balat nila eh. Kaya nga So pero syempre kulang pa rin 'yan, 'di ba? Kailangan mo ng mas marami. So yung kukuha ka doon sa kaibigan mo, meron na siyang enough na population doon sa bacteria, doon sa niya, doon sa media na kukunin mo sa kanya o sa sponge na kukunin mo sa kanya. Para ma-start yung sayo. Okay, mas mahirap kasi mag-start ka sa halos wala. Kung ano lang yun nandyan na kusang lalabas, parang, di ba, matagal masyado. So, pwede mong gawin yon. Okay, kumuha ka na lang ng media sa ibang mga tank. Tapos, kung di ako nagkakamali, isa sa mga na-research ko ng mga sabi nila nagdo-double daw yan every 24 to 48 hours. So, kumuha ka ng isang sponge niya na ganito. So, kunya, tapos meron kang sump. So, imagine mo na, dodoble siya every day. So, ilang araw lang okay ka na, I guess, 'di ba? Tapos wag mo na lang munang pakainin ng mabigat yung isda mo para kayanin nung kung ano man yung nitrifying bacteria na na nakuha mo, parang kayanin niya, 'di ba? Hindi sumobra. Tapos water change din, okay? Again, test kit, I can't recommend it enough para lang alam mo yung eksaktong nangyayari. Hindi ka nanguhula, hindi ka nagbabaka sakali. Okay? Tapos another thing na kailangan mong isipin doon sa pagkuha ng media, dapat walang sakit yung mga isda niya. Kasi kung may sakit yung mga isda niya, pwedeng mahawa yung sayo. Okay? So, tandaan mo lang yun, kukuha ka ng media galing sa mga established na tank. So, ako ang ginagawa ko na lang nung marami akong tank, pag kukuha ko ng bagong tank, kuha ko ng media dito, tapos ililipat ko ron. Tapos yun, okay na ulit. So, yun yung ginagawa ko. Medyo combination ng fishing cycle, I guess. Pag sinabi ko fishing cycle, so, nung nag-fishing cycle ako ng Arowana, ganun yung ginawa ko. Kumuha ako ng media galing sa isa pang tank, tas nilipat ko. So, okay naman yun. Sa palagay ko, hindi naman ako nagpakain ng marami. Pero nung time na yun, hindi pa ako nag-test kit. Okay? So, nung nagsisimula ako, marami akong mga, kabalbalan. Okay? You live and you learn. Okay? Yun naman lagi sa lahat ng bagay, hindi lang sa fish keeping. So, yun. I hope nakatulong sa inyo tong video na to. At kung nakatulong sa inyo, huwag nyo kalimutang i-like. Tapos kung meron kayong gustong idagdag o meron kayong tanong, meron kayong mga komento, ilagay nyo lang dyan sa comments. Tapos syempre, mag-subscribe na rin kayo para matuwa naman ako. Maraming salamat po, si Coach Jonel po ito, and I will see you next video. Bye!